Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Araling Panlipunan 5, Quarter 4, Week 7, Kilosang Propaganda, Kanilang Misyon at Bisyon na ikalawang bahagi. Tukuyin kung ang mga sumusunod ay mga layunin ng kilosang propaganda o hindi. Isulat ang oo kung ang pahayag ay layunin at isulat naman ang hindi kung hindi ito layunin. Gawin ang Pilipinas na bahagi o lalawigan ng Espanya. Oo. Muling pagkakaroon ng kinatawan ng Pilipinas sa Kortes ng Espanya. Oo. Pagiging mataas ng mga Pilipino kaysa sa Espanyol sa harap ng batas. Hindi. Sekularisasyon ng mga parokya sa Pilipinas. Oo. Pagbibigay sa mga Pilipino ng kalayaan sa pagsasalita, pamamahayag at pagpupulong. Oo. Sino-sino ang mga Pilipinong reformista at kanilang ambag? Jose Rizal sumulat ng aklat para ipakita ang problema ng bansa. Marcelo H. Del Pilar sumulat sa pahayagan para sa reforma. Cristiano Lopez Haina naging pinuno at manunulat sa La Solidaridad. Mariano Ponce tumulong sa pagpapalaganap ng kilusan. Paano pahahalagahan ang ambag nila ngayon? Alamin ang kasaysayan, igalang ang karapatan ng iba, gamitin ang kaalaman sa mabuti. Bilang mag-aaral, paano maipaparating ang nais na pagbabago? Magsalita ng maayos at may respeto, sumali sa gawain ng paaralan, maging mabuting halimbawa. Isaayos ang mga pinaghalo-halong mga titik sa bawat bilang upang mabuo ang tamang salita. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno o sa inahandang espasyo sa sagutang papel. Mga nagnanais ng pagbabago sa pamamagitan ng malinis at payapang paraan. Reformista. Kilusan na nangangampanya para sa pagbabago ng sistema ng pamamahala ng mga Espanyol. Propaganda. Siya ang may akda ng mga nobelang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Jose Rizal. Kaugnay na paksa bilang isa, mga Pilipinong reformista at kanilang ambag sa kilosang propaganda. Napag-aralan mo ang kilosang propaganda at mga layunin nito noong nakaraang linggo. Ngayon naman ay pag-aaralan natin ang mga Pilipinong reformista at kanilang naging ambag sa kilosang propaganda. Mga reformista: Jose Rizal, Marcelo H. Del Pilar, Graciano Lopez Haina, Mariano Ponce, Antonio N. Luna, Juan N. Luna, Pedro A. Paterno, Isabelo F. de los Reyes, Felix Har Hidalgo. Ambag sa kilosang propaganda: A. Pagbuwag ng monopoly sa tabako. B. Pagpapalit sa buwis na sedula. C. Pagbabawas sa sapilitang paggawa mula sa 40 araw hanggang sa 15 araw sa loob ng isang taon. D. Pagpapatuloy sa ibang probisyon ng batas sa mga pamahalaang lokal noong 1893. Si Jose Rizal. Dahil hindi matanggap ni Rizal ang mga katiwalian at pang-aalipin ng mga Espanyol sa Pilipinas, sumulat siya upang magising ang damdamin ng kanyang mga kababayan. Siya ay sumulat ng mga nobelang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Ang Noli Me Tangere ay nobelang naghahayag ng pagmamalabis, pagmamalupit at pagkaganid ng mga pinuno at praileng Espanyol sa mga katutubong Pilipino. Kanyang pinuna ang mga masasama at maling pagmamalakad ng mga Espanyol at pati na rin ang paniniwala ng mga Pilipino sa mga pamahiin at kawalan ng pagsisikap. Samantalang, ang El Filibusterismo ay inilahad ang nalalapit na revolusyon ng bansa. Nakalahad dito ang hindi pagsang-ayon ni Rizal sa paggamit ng tahasang paghihimagsik upang makamit ang mga reformang hinihiling para mapabuti ang kalagayan ng mga Pilipino.
Mahigpit na ipinagbawal din ng mga Espanyol ang pagbabasa ng dalawang nobela ni Rizal. Palihim itong binasa ng maraming Pilipino at nakagising sa kanilang damdaming makabayan. Kinahinatnan ng kilusang propaganda, hindi nagtagumpay ang mga propagandista sa kanilang mga layunin. Ang mga pagbabago na kanilang inaasam mula sa mga Espanyol ay hindi nilang nakamit. Nagkasakit at nawalan ng salaping panustos sa kilusan ang mga pinuno ng propaganda. Hindi nila natustusan at naipagpatuloy ang paglalathala ng La Solidaridad. Nagkawatak-watak na rin sila nang mamatay si Marcelo H. del Pilar dahil sa kawalan ng mga namumuno. Nasiraan din sila ng loob nang ipatapon si Rizal sa dapitan Zamboanga. Noong Disyembre 30, 1896, binaril at namatay si Rizal sa Bagong Bayan, Luneta. Ito ay nagpasiklab lalo sa damdaming makabayan ng mga Pilipino. Ang pakikipaglaban ay ipinagpatuloy ng mga Katipunero dahil naniwala silang magkakaroon lamang ng reforma sa pamamagitan ng tahasang paghihimagsik. Para sa ikalawang araw. Sino-sino ang mga reformista na naghangad ng pagbabago sa pamamahala ng mga Espanyol? Sina Jose Rizal, Marcelo H. del Pilar, Graciano Lopez Haina, Mariano Ponce at Antonio Luna ang ilan sa mga reformista. Ano-ano ang mga naging ambag ng mga reformista sa kilusang propagandista? Sumulat sila ng mga aklat at artikulo, naglathala ng pahayagang La Solidaridad at nagtaguyod ng mapayapang reforma tulad ng pagkakapantay-pantay at representasyon sa pamahalaan. Bakit ipinapatay si Rizal? Anong epekto nito sa mga katutubong Pilipino? Ipinapatay si Rizal dahil sa kanyang mga isinulat na pumuna sa pamahalaang Espanyol. Dahil dito, nagising ang damdaming makabayan ng mga Pilipino at lalo silang naghangad ng kalayaan. Kilalanin mo ang pangkat ng makabayang Pilipino na kabilang sa mga reformista. Isulat sapat lang ang bayaning reformista o propagandista sa mga sumusunod na larawan. Narito ang mga tamang kasagutan. Para sa ikatlong araw. Punan ang talaan ng mga hinihinging impormasyon. Isulat ang kasagutan sa sagutang papel. Mga reformista, ambag sa kilusang propaganda. Epektong dulot sa mga katutubong Pilipino. Narito ang mga posibleng sagot. Mga reformista, Jose Rizal, Marcelo H. del Pilar, Graciano Lopez Haina, Mariano Ponce, Antonio Luna. Sumulat ng mga aklat at artikulo. Naglathala ng La Solidaridad. Nagising ang damdaming makabayan. Kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon na gumawa ng liham sa ating Pangulo hinggil sa pagbabago sa ating pamahalaan, anong tatlong pagbabago ang hihingiin mo? Isaad dito kung paano ka makakatulong upang makamit ang mga pagbabagong nais mo. Gawain bilang 6, drawing mo, show mo. Hatiin ng klase sa 5 pangkat. Pumili ang bawat pangkat ng isang bayaning reformista sa kilusang propaganda. Iguhit ang imahe ng napiling bayani sa isang buong papel. Magsaliksik ng maikling impormasyon tungkol sa kanya at ibahagi ito sa klase. Para sa ika-4 na araw. Pabaong pagkatuto. Mga reformista, ambag sa kilusang propaganda. Magsagawa ng pagninilay tungkol sa aral na natutunan. Kopyahin sa kwaderno ang talahanayan, lagyan ng check ang mga kasanayang nalinang, sagutin din ang mga inihandang tanong. Mga kasanayan, natutukoy ang mga Pilipinong reformista at kanilang ambag sa kilusang propaganda. Napahahalagahan ang mga ambag ng mga reformista sa kilusang propaganda. Nakagagawa ng isang liham, paghiling sa Pangulo ng bansa hinggil sa mga nais na pagbabago. Hindi sapat ang kasanayan ko, sapat ang kasanayan ko, lubos ang kasanayan ko.
Anong mga kaalaman at kasanayan ang natutunan mula sa aralin? Natutunan ko ang tungkol sa mga reformista, kilosang propaganda at kahalagahan ng nasyonalismo. Ano mga kaalaman at kasanayan ang nahirapan kang matutunan? Nahirapan ako sa pag-alala ng mga ambag ng bawat reformista. Anong mga kaalaman at kasanayan ang nahirapan kang matutunan? Bakit nahirapan kang matutuhan ang mga nasabing kaalaman at kasanayan? Kung pag-aaralang muli ang nilalaman ng aralin at gagawin ang mga pagsasanay, paano mo higit na mapagbubuti ang iyong pagkatuto? Basahin at piliin ang letra ng wastong kasagutan. Isulat ang sagot sa patlang bago ang numero. Alin sa mga sumusunod ang hindi kasapi sa mga reformista ng kilosang propaganda? A. Antonio Luna, B. Jose Rizal, C. Apolinario Mabini, D. Juan Luna. C. Apolinario Mabini. Ang mga sumusunod ay mga reformang natamo ng kilosang propaganda, maliban sa A. Pagbuwag ng monopoly sa tabako, B. Pagpapalit sa buwis na sedula, C. Pagbabawas sa sapilitang paggawa mula sa 40 araw hanggang sa 15 araw sa loob ng isang taon, D. Kalayaan ng Pilipinas. Ang tamang sagot ay D. Kalayaan ng Pilipinas. Siya ang reformista na sumulat ng nobelang El Filibusterismo. A. Andres Bonifacio, B. Antonio Luna, C. Jose Rizal, D. Marcelo del Pilar. Ang sagot ay C. Jose Rizal. Kilalanin ng nasa larawan. A. Juan Luna, B. Antonio Luna, C. Mariano Ponce, D. Marcelo del Pilar. Ang sagot ay A. Juan Luna. Kilalanin ng nasa larawan. A. Graciano Lopez Haina, B. Antonio Luna, C. Mariano Ponce, D. Jose Burgos. Ang sagot ay A. Graciano Lopez Haina. Para sa inyong taktang aralin, magsaliksik ng mga impormasyon sa mga sumusunod na konsepto. Isulat ito sa sagutang papel. La Liga Filipina, La Solidaridad.